Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinyon at panguhusga sa mga nakapaligid sa atin. Paano kung mapapasok mo ang isang hindi magandang sitwasyon dahil sa panguhusga ng mga tao sa iyong paligid? Gagawin mo ba talaga lahat para lamang hindi ka mahusgahan ng iba at para maging maganda ang tingin nila sa iyo? Ako si Nika at aking ibabahagi sa inyo ang kuwento ng buhay ko na sana ay kapulutan ninyo ng aral. Tahimik lang si Nika na nakikinig sa pag-uusap ng mga kaibigan niya. Nasa isang restaurant sila ngayon dahil nagkausap sila na magkita-kita. Ilang taon na rin silang hindi nagkikita ng mga kaibigan niya na matalik niyang kaibigan noong college pa lamang sila. Lahat sila ay nakapagtapos ng pag-aaral, pero hindi lahat ay pinalad sa buhay. Kahit may natapos, nahirapan si Nika na maghanap ng trabaho, lalo na at siya ang nag-aalaga ng ina niya na matanda na at may sakit pa sa puso. Wala naman siyang kapatid, habang ang kanyang papa ay namatay dahil inatake sa puso. Uy Nika, ang tahimik mo yata. Kamusta? Nagtitinda ka pa rin ba sa maliit mong tindahan sa probinsya nyo? Biglang tanong ni Leia, isa sa mga kaibigan niya. Ano pa nga ba? May offer nga akong trabaho sa kumpanya ko para sa kanya eh. Hindi naman niya maiwanan ng mama niya. Sabi naman ni Rita. Hay nako, hayaan nyo na. May kanya-kanya tayong pinipiling desisyon. Pasalamat na lang tayo dahil sumama siya sa akin na makipagkita sa inyo dito sa syudad. Noong sunduin ko siya sa kanila. Singit naman ni Ana. Salamat Ana. Hindi rin naman ako makatanggi dahil nandoon ka na. Ayaw naman kitang itaboy. Mabuti na lang at may kapitbahay din na nagpresenta na bantayan si Mama. Saad naman ni Nika. Tama rin naman, kasi ang sinabi ng kapitbahay ninyo na kailangan mo ring gumala at umalis sa inyo paminsan-minsan dahil buong buhay mo. Nasa pamilya mo na yung focus mo. Eh, paano ka pa magkakaroon ng sariling pamilya niyan? Ayos lang, Ana. Mas priority ko naman ang mama ko sa ngayon. Naku, huwag ka magpanggap, Nika. Alam kong gusto mo na rin magkapamilya. Hello? 30 ka na at virgin ka pa. May asawa na kaming pareho ni Rita at ikakasal na rin si Ana next 3 months. Need mo na kumilos dahil nahuhuli ka na. Kailangan mo rin naman maghanap ng ikakasaya mo. Hindi ko pa iniisip sa ngayon yan. At hindi ko rin naman nararamdaman na nahuhuli na ako. Mas inuuna ko lang talaga ang pangangailangan namin ng mama ko. Masaya ako sa mga narating ninyo, kaya huwag na lang ninyo akong intindihin. Hmm, sus naman, nagpapanggap ka pa eh. Concern lang kami sa'yo lalo dahil ayaw namin na kami lang ang masaya. Dapat tayong lahat. Tutulungan ka namin sa bagay na yan. Maghahanap tayo ng lalaki para sa'yo. So, anong gusto mo ha? May lahi ba? Mag-affam hunting tayo para sa'yo! Puno ng determinasyong saad ni Leia. Speaking of ikakasaya, may dadaluhan akong foreigners party bukas. Since 3 araw naman si Nika dito sa syudad, invite ko na kayong 3 doon. Pwede niyong dalhin mga pairs niyo pero ang pinaka-goal natin ay mahanapan ng ka-pair si Nika. Ano, game? Rita, hindi naman kailangan yan. Kaya ko ng sarili ko at hindi rin naman ako nagmamadali sa ganyang bagay. Wala rin naman tayong gagawin bukas na iba, Nika. Pumahig na lang tayo at kapag hindi mo naman nagustuhan doon, pwede naman tayong umalis ah. Hindi ka naman namin pipilitin. Gusto lang naming maranasan mo na makapunta rin naman sa mga ganoong party. At kung hahayaan man ng tadhana, baka makita mo doon yung para sa'yo. Pero kapag wala naman, eh importante nag-enjoy tayo. Wala namang nagawa si Nika at hindi na nakakontra pa dahil sa pamimilit ng mga kaibigan niya. May punto rin naman ang mga ito sa kanilang sinasabi at minsan lang siyang makakapagsaya kaya't susulitin na lang niya. Nahihiya din siyang tumanggi lalo at nilibre siya ng mga ito.
Kailangan ba talaga na ganito kaikli yung dress na suot ko, Ana? Hindi ako sanay na magsuot ng ganito eh. At kaunting hangin lang, makikita na agad yung singit ko. Bulong ni Nika sa kaibigan habang papasok sila sa gate ng malaking bahay. Hayaan mo na. Ang sexy mo kaya, saka maputi naman yung singit mo. Relax ka lang kasi, huwag kang kabahan. Be confident kagaya ng turo ko sa'yo kanina. Bulong namang pabalik ni Ana. Hindi na nakapagsalita si Nika nang tuluyan na silang makapasok sa loob. May kasambahay namang lumapit sa kanila at tinuro ang daan patungo sa rooftop ng bahay kung saan may swimming pool at marami na rin ang mga tao. Malaki talaga ang bahay na may 2 palapag at may mahaba pa itong harapan na kailangang lakarin bago makapasok sa mismong bahay. Puro foreigner din ang nakikita ni Nika, pero may naaaninag pa rin siyang mga Pinay at Pinoy na halatang mayayaman. Pinoy din ang nagsaserve sa paligid, kaya't medyo gumaan din kahit papaano ang kaniyang pakiramdam. Ilang sandali lang ay lumapit naman sa kanila ang fiancé ni Ana na si Rico at agad itong pinakilala kay Nika. May mga foreigner friends din si Rico na pinakilala si Ana at agad siyang natipuhan ng mga ito. Hi, beautiful. I'm Jacob. Can I talk to you a little more? Hey, umalis nga kayo. She will talk to me. Nakakaintindi ako at marunong magtagalog. Kaya sa akin siya makikipag-usap. Pasensya na po kayo. Kailangan ko muna magbanyo. Agad na sabi ni Nika, saka dire-diretsyong hinanap ang banyo. Nagtanong siya sa mga nagsaserve ng wine na Pinoy at tinuro din naman nito kung saan ang banyo. Iniwan kasi siya ni Ana at ni Rico. Hindi niya makita ang mga ito, kaya hindi na siya tinantanan ng mga foreigners. Hindi pa naman siya komportable makihalubilo mag-isa sa hindi niya kilala, lalo na sa mga foreigners. Nika! Oh, nandito ka pala! Kanina ka pa namin hinahanap. Come on! Papatikimin ka namin ng drinks sa labas habang busy pang mga asawa namin na makipag-usap sa mga kaibigan daw nila dito. Mabilis na sabi ni Leia nang makapasok sa banyo kasama si Rita. Hindi naman na nakapagsalita pa si Nika nang hilain na siya ng mga ito palabas. Napunta sila sa sulok ng rooftop kung saan may mesa at naghihintay na roon si Ana. Wala ang fiancé nito dahil nakikipaghalubilo din kagaya ng mga asawa ni Narita at Leia. Agad din namang binigyan si Nika ng alak ng mga kaibigan na nagustuhan niya dahil matamis ito. May mga lumalapit naman sa kanilang table na gustong kilalanin siya at kausapin siya ngunit palagi siyang tumatanggi. Uy, Nika, dahan-dahan lang sa pag-inom. Kahit na matamis yan, alak pa rin yan at nakakalasing. Kinakabahan ka ba? Ilang afam na yung tinatanggihan mo. Hindi ka ba talaga interesado na makipaglandian? Nasa harapan mo na ang grasya. Rita, huwag mo namang i-pressure si Nika. Hayaan na lang natin siya, okay? Pag-awat naman ni Ana. Hindi naman pinakinggan ni Nika ang mga sinasabi ng mga kaibigan niya at patuloy lang sa pag-inom ng alak na nagustuhan niya talaga ang lasa. Ilang sandali lang ay inawat na rin siya ni Ana. Nakaramdam na rin siya ng pagkahilo pero mas ramdam niya na ihing-ihi na siya kaya't nagpaalam na muna siya na magbabanyo at hindi na nagpasama pa. Success! Ang sarap sa pakiramdam na makaihi. Papikit-pikit na sabi ni Nika habang naguhugas ng kamay sa banyo. Matapos ayusin ang sarili ay hindi pa rin mawala ang hilo na nararamdaman niya. Lumabas siya ng banyo at agad na nagtaka dahil parang nasa isang silid siya dahil may nakita siyang kama. Mukhang banyo pala sa isang silid ang napasukan niya dahil sa kanyang kalasingan at kalituhan.
Nakakailang hakbang pa lang siya palapit sa nakasaradong pinto nang may marinig siyang kung ano sa may kama. Kumunot ang noo niya at lumapit doon. Nakita niya naman ang isang lalaking nakahiga sa kama. Hindi niya masyadong makita ang mukha nito dahil nakapatay ang ilaw sa kwarto at tanging lampshade lang na nasa itaas ng drawer sa gilid ng kama ang nagsisilbing ilaw sa buong silid. Excuse me, sir. Ayos lang po ba kayo? Wala siyang nakuhang sagot, kaya't mas nilapitan niya ito at sinuri kung humihinga pa ba. Pero laking gulat niya nang bigla siyang hawakan ng lalaki sa bewang at inihiga sa kama. Nakapatong na ito sa kanya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Umalis ka nga sa ibabaw ko! Pag-angal niya at pilit na pinapaalis ang lalaki, pero mas lalo siyang nahilo at nawawalan ng lakas. Sumasakit na rin ang ulo niya at sobrang init na ng kanyang pakiramdam. Ikaw ang pumasok dito. Kaya ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Still, nandito ka na kaya let's enjoy everything now. Mapang-akit na bulong ng lalaki. Bago pa nakapagsalita si Nika, ay agad naman siyang hinalikan nito. Hindi siya nakapalag nang mas lumalim ang mga halik nito na hindi niya namalayang ginagantihan na niya. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglakbay ng mga kamay nito sa kanyang katawan na nagpadagdag sa init na nararamdaman niya. Matapos ang ilang sandali, ay namalaya na lamang ni Nika na pareho na silang nakahubad ng lalaking estranghero na nakapaibabaw pa rin sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at nilagay sa pagkalalaki nito. Pakiramdaman mo muna sa kamay mo bago mo maramdaman sa loob mo. Bulong ng lalaki na nagbigay ng kakaibang kiliti sa tiyan ni Nika. Napalunok naman ang dalaga nang mahawakan ang pagkalalaki nito na hindi niya buong mahawakan dahil sa laki. Malaki ang hinala niya na foreigner ang lalaki dahil sa pagkabigkas ng mga salita nito at sa mahaba nitong pagkalalaki. Ang laki ng sandata mo. Nakakatakot. Baka hindi magkasya sa akin yan, ah. Don't worry. Pagkakasyahin natin yan. Gagawin kong makakaya ko para masiyahan ka at hindi magsisi. Hindi na nakapagsalita pang muli si Nika nang halikan na naman siya nito sa labi. Napakapit naman siya sa leeg nito nang maramdaman ang kahabaan nito na dumidikit sa kanyang pagkababae. Ilang sandali lang ay unti-unti na rin itong ipinasok ang kahabaan sa loob niya. Napapikit si Nika sa sakit na naramdaman niya at agad na pinahinto ang lalaki. I'm sorry. Dadahan-dahanin ko. Maingat namang gumalaw ang lalaki at habang tumatagal ay napapalitan na ng kiliti at sarap ang nararamdaman ng dalaga. Unti-unti ring bumilis ang galaw nito hanggang sa tuluyan na rin nilang narating pareho ang sukdulan at nasundan pa ng ilang ulit ang nangyari sa kanila hanggang sa pareho din silang napagod at parehong nakatulog na magkatabi. Nagising si Nika dahil sa mga boses na naririnig niya. Daddy! Wake up! We're home na ni Kuya Aaron! Surprise, Daddy! Nandito na po kami ni April! Bumangon na po kayo! Mabilis namang napabangon si Nika dahil sa nakaramdam din siya ng takot nang makarinig ng boses ng mga bata. At ang mga bata rin agad ang bumungad sa kanya. Isang batang babae at batang lalaki na magkamukhang magkamuka at nakatingin sa kanya. Mukhang nasa 6 na taon na ang mga ito kung hindi siya nagkakamali. Mabuti na lang at hindi humiwalay sa katawan niya ang kumot na agad niyang mas itinakip sa sarili dahil wala siyang saplot ni isa. Sino ka po?
Bakit kayo magkatabi ni Daddy sa kama? Di naman tumatabi si Daddy kahit na kanino sa kama. Pabulong namang saad ni Aaron. Mabilis namang niyugyog ni Nika ang lalaking katabi niya na nagising din naman. Binaba nito ang kumot na nakatakip sa buong katawan nito at mukha lang ang nakita. Nanlaki naman ang mga mata ni Nika nang matitigan ang mukha ng lalaki na sobrang gwapo. Hindi ka foreigner? Foreigner? May lahi po si Daddy pero hindi po siya full foreigner. Biglang singit naman ni April. Mabilis namang napabangon ang lalaki at gulat na napatingin sa mga bata. April, Aaron, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't susunduin ko kayo sa airport? At bawal pumasok sa kwarto ko? Sorry, Daddy. Pero mas may dapat po kayong ipaliwanag sa amin. Sino po ang babaeng yan na kasama mo? Girlfriend mo ba siya? Siya po bang magiging bagong mommy namin? Mabilis namang umiling si Nika. Hindi mga bata. Nagkakamali kayo ng iniisip. Kaibigan lang ako ng daddy nyo. Yun na nga. May pumasok namang kasambahay sa kwarto na agad inutusan ng lalaki na paalisin. Pasensya na po, Sir Tristan. Inasikaso ko po kasi ang gamit nila sa kwarto nila at kakaalis lang din ng mga tagalinis nyo kagabi. Pasensya na po. Paghingi naman ng pasensya ng kasambahay at mabilis na hinila ang mga bata palabas ng silid. Agad namang hinanap ni Nika ang damit niya na nagkalat sa ibaba ng kama at agad ding nagbihis. Ramdam pa niya ang sakit sa ibabang bahagi ng kanyang pagkababae pero tiniis pa rin niya yon dahil ang nasa isip lang niya ay ang makaalis na agad sa kanyang sitwasyon. Mamaya ka na umalis. Magagahan ka na muna. Pasensya ka na sa mga anak ko. May papaliwanag ko naman sa kanila ang nangyari. Kaya wala kang dapat ikabahala. Biglang sabi ni Tristan. Nilingon naman ito ni Nika. Wala akong pakialam. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari at sana wag mo na akong subukan hanapin o guluhin pa. Kalimutan na natin ang lahat. May diing saad niya. Dire-diretso rin ang paglakad niya palabas ng silid at ng malaking bahay. Nakahinga na rin siya ng maluwag nang makalayo na. Sumakay siya ng taxi at sinabi ang address ng apartment ni Ana kung saan siya pansamantalang nakikitira. Wala siyang cellphone kaya hindi niya makontak si Ana pero alam naman niya ang address ng apartment nito. Mabuti na lang at may pera din siya na nakasuksok sa short niya sa ilalim ng dress niya na ibinayad niya sa taxi. Nika! Kanina pa kami naghahanap sa'yo. Anong nangyari? Saan ka nagpunta? Ay, worried talaga kami sa'yo ng gusto. Bungad ni Ana nang makapasok si Nika sa kanyang apartment. Kasama din ni Ana si Narita at Leia na parehong nag-aalala kay Nika. Ayokong pag-usapan ng nangyari. Please, Ana, iuwi mo na lang ako. Gusto ko na lang umuwi ngayon. Ayoko nang magtagal pa dito. May pagmamakaawang sabi naman ni Nika. Nika, kung may problema, sabihin mo sa amin at tutulungan ka namin. Pasensya ka na kung nagulat ka namin sa mga nangyari. Pasensya ka na kung dinala ka namin sa lugar na hindi namin alam na hindi mo pala magugustuhan. Magsabi ka lang, Nika. Kaibigan mo kami. Tama si Rita, Nika. Huwag kang matakot na magsabi sa amin dahil tutulungan ka namin. Ano ba talaga nangyari? Umiling-iling naman si Nika. Wala talaga siyang balak na sabihin sa mga ito ang nangyari hanggang sa hindi na rin nangulit pa ang mga ito. Nagpasya na rin si Ana na iuwi na si Nika dahil nagpumilit na ito ng gusto. Maraming salamat sa inyo, Ana. Huwag kang magpasalamat, Nika. Alam ko namang may tinatago ka pa rin sa amin, pero naiintindihan ko kung hindi mo pa kayang sabihin yun. Nandito pa rin kami palagi nina Rita at Leia kung handa ka nang magsabi ng problema mo. Binigyan na kita ng cellphone para makontak mo kami, kaya huwag ka na sanang mahiyang lapitan kami o kahit ako na lang kapag nangailangan ka ng tulong. Tumango naman si Nika
at muling nagpasalamat. Nanatili pa siya sa labas ng bahay nila hanggang sa tuluyan na ring makaalis si Ana sakay sa kotse nito na minamaneho ng personal driver nito. Matapos makaalis si Ana at pumasok na rin sa loob ng bahay nila si Nika at nadatnan ang kapitbahay nilang si Aling Linda na kumakain sa mesa kasama ang mama Gemma niya. Oh, nandito ka na pala, Nika. Kamusta? Nag-enjoy ka ba kasama ang mga kaibigan mo? Tanong ni Aling Linda. Ngumiti naman si Nika at tumango. Nakipagkwentuhan pa siya sa mga ito at pinilit na ipakitang naging masaya ang lakad niya kahit ramdam pa rin niya ang kaba at kaunting takot sa nangyari sa kanila ni Tristan. Hindi niya binanggit sa kanyang ina ang tungkol doon dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. Bumalik din si Nika sa dati niyang buhay sa probinsya at pinilit na kalimutan na lang ang nangyari. Pero ang akala niyang pangyayari na makakalimutan at matatakasan niya ay biglang naglaho. Ano ang ginagawa mo dito? Gulat habang nanlalaki ang mga matang sambit ni Nika nang makita si Tristan sa labas ng bahay niya. Ilang araw din kitang hinanap. Mabuti na lang, mababait ang mga kaibigan mo at tinuro ka agad ang bahay niyo. Pwede ba kitang makausap? May ngiting saad ni Tristan. Hindi naman nagdalawang isip pa si Nika at agad na hinila si Tristan palayo sa kanilang bahay. Itinuro nito ang kotse nito na nakaparada sa unahan at sinabing doon na lang sila mag-usap na sinang-ayunan naman ni Nika. Ano ang ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Hindi ba't sinabi ko na huwag mo na akong sundan at guluhin? Marami ka namang babae na pwedeng guluhin dyan at sundan. Tantanan mo na ako, parang awa mo na. Relax ka lang. Wala naman ako masamang gagawin. Mukha ba akong masamang tao? O nakakatakot? Hindi naman ako manggugulo sa buhay mo. Kaya lang kita hinanap. Dahil kailangan ko ng tulong mo. Ako dapat ang magmamakaawa sa'yo ngayon eh. Pwede mo ba akong tulungan? Handa akong magbayad ng malaki at gawin lahat ng makakaya ko. Kahit ano pang kapalit ang gusto mo. Napahinto naman si Nika at kumunot ang noo niya. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan mo ang tulong ko? Anong klaseng tulong? Hinahanap pa kasi ng mga anak ko at gusto ka nilang makilala. Alam kong medyo malaking bagay itong hihilingin ko. Pero pwede ka bang magpakilala sa kanila? Bilang kaibigan ko man lang. Para mapadali, pwede kitang kunin na yaya nila at bayaran ng malaki. Nagustuhan ka raw nila. Unang kita pa lang nila sa'yo. Talagang kailangan ko nang mag-aalaga sa mga anak ko. Lalo na at may trabaho din akong inaasikaso. Makukulit sila at ilang yaya na ang umalis dahil hindi nila kaya ang kakulitan nila. Hindi naman makapaniwala si Nika sa kanyang narinig. Kailangan din ng nanay niya ang mag-aalaga sa kanya, kaya bakit siya mag-aalaga ng iba? Saka ayaw niyang maalala pa ang nangyari sa kanila ni Tristan noon dahil nandidiri siya sa kanyang sarili sa nagawa niyang pagbibigay ng sarili niya sa isang estranghero. Ayoko. May nanay akong inaalagaan. Kailangan niya ako sa tabi ko. At kahit magkano pa ang perang ibibigay mo, ayaw ko pa rin. Dahil ayoko nang bumalik pa doon sa inyo. Magsasalita pa sana si Tristan nang makarinig naman siya ng mga taong nagkakagulo sa kanilang unahan. Nagulat naman si Nika nang makita si Aling Linda na tinatawag ang kanyang pangalan. Agad na bumaba siya ng kotse at nilapitan ito. Ang mama mo! Nagsusuka ng dugo! Natatarantang sigaw ni Aling Linda. Agad na naging blanko ang isip ni Nika. Pero biglang dumating si Tristan at nagpresentang dalhin na agad nila sa pinakamalapit na ospital ang mama ni Nika. Agad namang natauhan ang dalaga at hindi na pinigilan pa si Tristan. Mas importante pa ang buhay ng kanyang ina kesa sa pride niya.
Dinala nga nila ang mama niya sa pinakamalapit na ospital sa probinsya nila. Naagapan ang pagsusuka nito ng dugo, pero kailangang maoperahan sa puso at dahil may kaliitan ng ospital, kinakailangang mailipat nila ito sa malaking ospital sa syudad. Pwede nating ilipat ang mama mo sa ospital na pagmamayari ng lolo ko sa syudad, Nika. Yun ay kung tatanggapin mong inaalok ko sa'yo. Kasalukuyan silang nasa kwarto kung nasaan ng mama ni Nika naka-admit sa ospital. Ni kahit pambayad ng bills ay wala siya. Kaya si Tristan na ang nag-asikaso at sa ginawa nito ay alam niyang wala na siyang takas pa. Lahat ay gagawin ko para sa mama ko. Kaya susundin ko ang kahit na anong gusto mo. Hindi naman nagagsaya pa ng panahon si Tristan at inasikaso na rin ang dapat na asikasuhin. Magiging stay-in naman si Nika sa bahay ni Tristan at madadalaw pa rin naman niya ang mama niya sa ospital. Hello po, ako po si Aaron. Panganay po ako at mabait saka masunuri na bata. Nice to meet you po. Ako rin po si April. Ako naman ang bunso. Kambal po kami ni Kuya Aaron. Masaya po kami na bumalik kayo dito sa bahay. Ngumiti rin naman si Nika. Masaya akong makilala kayo mga bata. Ako naman si Nika. At simula ngayon, aalagaan ko na kayo. Sana magkasundo tayong tatlo ha? Natuwa naman ang kambal at agad na niyakap si Nika. Na nabigla pero niyakap din naman niya ang mga ito pabalik. Malapit at mahilig sa bata si Nika, kaya alam din niya sa kanyang sarili na hindi siya mahihirapan sa kanyang trabaho. Nakapasok na rin kasi siya noon bilang tagabantay ng anak ng mayor nila sa probinsya. At may nagiiwan din ng bata sa kanila para bantayan niya na hindi naman niya tinatanggihan dahil kapitbahay lang din naman at nagbibigay din ng pera. Kagaya ng napag-usapan ay ginawa nga ni Nika ang kanyang trabaho na alagaan ang mga anak ni Tristan. Mababait naman ang mga bata sa kanya at nakakasundo rin niya ang mga ito na kinagiliwan din niya. Ang napapansin lang ni Nika ay hindi gaanong nagbibigay ng oras si Tristan sa mga bata dahil napaka-busy nito sa trabaho. Daddy, nag-promise ka po na ipapasyal mo kami sa amusement park ngayon. Oo nga po, Daddy. Excited na nga kami pero ayaw nyo dahil may tatapusin pa pala kayo. Nakakainis ka naman, Daddy. Tumakbo si Aaron patungo sa ikalawang palapag ng bahay kung nasaan ang silid nito at sumunod naman si April sa kanya. Pagbigyan mo na sila. Mas marami ka pang oras na binibigay sa trabaho mo kaysa sa mga anak mo. Alam kong para sa kanila din ang ginagawa mo. Pero, aanhin naman nila yung kayamanan mo kung hindi naman sila masaya. Kung gusto mo, tulungan na kita sa mga gagawin mo pa para mas mapadali ka at makapagbigay ng oras sa kanila. Nakapagtapos ako ng pag-aaral at mabilis matuto, kaya baka may maitulong ako sa'yo. Sabi ni Nika sa kaharap niyang si Tristan. Nasa sala sila at magkaharap na nakaupo sa magkaharap na sofa. Napabuntong hininga naman si Tristan. Naiintindihan naman niya ang pinupunto ni Nika. Sige, tawagin mo na sila at aalis tayo. Pero hindi tayo magpapagabi doon ng gusto. Agad namang natuwa si Nika at mabilis na tinawag ang mga bata. Alam ni Nika na mabait talaga si Tristan at kahit wala itong oras masyado sa mga bata, ay hindi naman ito matiis ang mga ito kapag may hiningi na. Noong una ay naiinis pa si Nika, pero kalaunan ay namamangha na rin siya kay Tristan dahil sa kabaitan nito at sa pagiging maalaga at mapagmahal na ama sa mga anak nito. Tuwang-tuwa rin ang mga bata nang matuloy ang pagpasyal nila sa amusement park. Manghang-mangha pa rin sila habang namamasyal kahit ilang beses na silang nakapunta sa amusement park.
Sumakay sila ng mga pambatang rides habang sina Nika at Tristan ay nakabantay naman sa kanila ng husto. Magiging pakialamera ba ako kung magtatanong ako tungkol sa mami nila? Ilang beses na rin kasi nila akong kinukulit kung ako ba ang magiging mommy nila o kaya sinasabi nila na gusto nila ako na maging mommy. Ano ba ang nangyari sa totoong ina nila? Bigla niyang tanong, sabay tingin sa katabi niyang si Tristan na nasa harapan naman ng tingin kung nasaan ang carousel na sinasakyan ng kambal. Bawal kasi ang mga parents dahil maliit lang ang carousel na para talaga sa mga bata. May nagbabantay din naman na security sa malapit at secured din naman talaga ang mga rides sa amusement park. Talaga bang gusto mong malaman? Komplikado kasi talaga pero paikliin ko. Hindi maganda ang relasyon namin ng tunay nilang ina. Wala rin silang masyadong alaala tungkol sa kanilang ina. Dahil sanggol pa lang sila ay nasa pangangalaga ko na sila. Kilala nila ang mami nila pero hindi pa nila ito nakakasama sa personal. Paunti-unti ring sinasabi ng lolo ko sa kanilang katotohanan. Kaya sila naghahanap ng bagong mami ngayon. Katotohanan? Ano yun? Pinapalayo niyo sila sa totoong mami nila? Anong dahilan? Pinagkasundo kami ng tunay nilang ina, ni si Dayan. Pero ayaw ko sa kanya. Hindi ko naman alam na obsessed pala sa akin yon. Ilang beses ko siyang nilayuan, itinulak palayo, at nireject. Dahilan para munti ka na siyang mabaliw. Malulong sa masamang gamot, at muntik nang mag-suicide. Paano naman ninyo nabuo ang kambal kung hindi pala kayo magkasundo at ayaw mo sa kanya? Hindi naman nakapagsalita kaagad si Tristan at tiningnan si Nika ng seryoso sa muka. Ayoko nang pag-usapan pang tungkol sa bagay na yan. Ayoko masira ang mood ko ngayon. Kaya pwede bang sa susunod ka na magtanong yan? Panatilihin muna natin ang saya natin ngayon. Kasama ang mga bata. Naguguluhan man at kahit gusto pang magtanong ni Nika ay tumango na lang din siya. Hindi niya alam kung meron ba siyang nasabing hindi maganda. Pero alam niyang nag-iba ang aura ni Tristan sa mga sinabi niya na mas lalong nagpatagdag sa kanyang kuryosidad na malaman ang totoo tungkol sa tunay na mommy ng mga bata. Daddy, doon naman tayo sumakay sa Ferris wheel. Kasya tayong lahat doon. Excited na sabi ni April. Tara, Daddy! May fireworks din daw mamaya, kaya bilisan na natin. Hinila na ng kambal sina Tristan at Nika patungo sa pilahan ng tiket sa Ferris wheel. Mahaba ang pila pero nakahabol pa rin sila at nakasakay. Saktong-sakto naman dahil kasya silang apat sa isang cabin ng Ferris wheel at maluwag pa nga. Imbes na matakot ay manghang-mangha naman si Nika sa kanyang nakikita sa labas kahit pa umaandar ang Ferris wheel. First time mo bang sumakay dito? Biglang tanong ni Tristan kay Nika, kaya't napunta sa kanya ang tingin ng kambal. Medyo nahiya naman siya pero tumango din. Wala kasing ganito sa amin sa probinsya at hindi rin ako mahilig pumasyal kahit saan eh. Kung ganun po, pwede po namin kayong isama palagi kapag mamamasyal kami. Masaya din po kaming kasama kayo. Pwede po ba namin tawagin kayong mommy? Ayaw po namin siya, tita. Mas gusto pa namin na mommy na lang kahit hindi ka po namin totoong mommy. Kayo naman po ang nag-aalaga sa amin ni Kuya Aaron. Sinusuklayan mo po yung buhok ko at pinabasahan ako ng storybook bago matulog. Pwede po ba? Medyo nagulat naman si Nika dahil ilang beses na nga siyang kinulit ng mga ito na tawagin siyang mommy pero hindi siya pumapayag. Iba naman ngayon dahil punong-puno na ng pag-asa at senseridad ang boses at mukha ni April habang sinasabi ang mga salitang iyon. Nilingon naman ni Nika si Tristan para iasa rito ang sagot dahil ayaw niyang sumagot base sa personal niyang desisyon. Ayaw niyang makagulo
At anuman ang nangyari tungkol sa tunay na mommy ng mga bata, ay ayaw naman niyang palitan o sapawan ng ina ng mga ito. Halos 3 linggo pa lang siyang nag-aalaga sa mga bata at alam din niya na hindi siya kasambahay na nasa tabi ng mga ito. Huwag mo akong tingnan, Nika. Nasa iyo ang desisyon. Dahil wala naman sa akin kung tawagin ka nilang mommy. Magaan ang loob nila sa'yo. Kaya hindi ako kontra sa gusto nila. Lalo na. At hindi naman nakakasakit na tawagin ka nilang mommy. Hindi naman inaasahan ni Nika ang sinabi ni Tristan, kaya sa huli ay wala na rin siyang pagpipilian pa. Nginitian niya ang mga bata at hinayaan sa gusto nilang mangyari. Iniisip na lang niya na mga bata pa ang mga ito, kaya dapat lang na hindi sila pagkaitan ng kasiyahan. Hindi rin magiging maganda ang kahihinatnan kung tatanggi si Nika. Ang mahalaga ay gagawin lang niya kung ano ang trabaho niya para makabawi sa tulong ni Tristan sa mama niya na unti-unti nang gumagaling matapos ang operasyon nito sa puso. Tuwang-tuwa naman ang kambal sa pagpayag ni Nika. Mas lalo pa silang natuwa nang umandar na ang Ferris wheel at pagdating sa tuktok ay pumutok sa kalangitan ang fireworks na puno ng makukulay na liwanag. Lahat naman sila ay naging masaya sa kanilang pamamasyal hanggang sa nagdesisyong umuwi na rin dahil lumalalim na ang gabi. Kinabukasan, Hindi pa ba gising ang mga bata? Ikaw na ang bahala sa kanila. Hindi na ako kakain ng agahan dahil nagmamadali ako. Tawagan mo ako kapag nagkaproblema. Nandito naman si Manang Carmen para tulungan ka sa mga bata. Aalis na ako. mabilis namang sabi ni Tristan kay Nika na nasa kusina. Hindi na niya hinintay pa na magsalita si Nika at agad nang umalis. Palagi ba talagang busy ang buhay niya? Ang hirap din pala maging mayaman. Kailangan magsikap ng sobra para mapanatili ang kayamanan at hindi mawala. Bulong niya, sabay inom ng tsaa na nagustuhan niya. Hindi mahilig sa kape si Tristan, kaya tsaa ang meron sa kanila. Bata pa lang talaga, ay ganyan na si Tristan. Hayaan mo na. Mabait naman siya at responsable pa ring ama sa mga bata. Komento naman ni Manang Carmen na nag-iisang kasambahay sa malaking bahay. Tuwing linggo naman ay may nagpupunta sa bahay para maglinis, kaya magaan lang ang trabaho ni Manang Carmen na nasa 50 na rin at tinuturing na ikalawang ina ni Tristan dahil matagal na itong nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Naalala naman ni Nika ang tanong niya kay Tristan kagabi. Manang, hindi naman sa tsismosa pero natanong ko na rin to kay Tristan kagabi. Ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanila ng tunay na ina ng mga bata? Hindi daw kasi niya tipo yun, pero paano sila nagkaanak? Bago pa nakasagot si Manang Carmen, ay may narinig na silang boses na sumagot mula sa pasukan sa kusina, kaya't napalingon doon si Nika. Walang naaalala ang apo ko sa nangyari sa kanila noon ni Diana. Nagising na lang siya na magkatabi sila. Noong una ay hindi namin tinanggap ang mga bata. Pero nagpa-DNA test sila at positive nga. Umamin naman si Diane na pinainom nga niya ng droga si Tristan noon. Hanggang ngayon ay wala pa rin naaalala si Tristan. At mabuti na yon dahil baka mas matroma lang siya. Mabuti nga rin at hindi niya kinagalitan ng mga bata at mas minahal pa ang mga ito. Sino po kayo? Halos pabulong na tanong ni Nika. Ngumiti naman ang lalaki na may katandaan na at may hawak pang tungkod. Ako si Richard. Lolo ako ni Tristan. Ikaw ba si Nika? Maraming sinabi si Tristan sa akin tungkol sa'yo. Nagulat naman si Nika at agad na napatayo sa kayumuko ng bahagya. Pasensya na po, hindi ko po kayo nakilala. Ako nga po si Nika at ako ang kasalukuyang nagbabantay sa mga anak ni Tristan. Ano pong maitutulong ko sa inyo? May galang namang saad niya.
Bahagya namang natawa si Richard. Ang galang mo namang masyado. Hinahanap ko lang si Tristan pero mukhang nakaalis na siya. Hindi rin ako magtatagal. Babalik ako para dalawin ang mga apo ko sa tuhod. May oras pa ako kaya kung may tanong ka, pwede mo nang maitanong at lahat ay sasagutin ko. Wala naman po akong katanungan. Pasensya na po at nakikichismis ako sa buhay ng apo nyo. Ayos lang yon. Handa naman akong magkwento. At masaya ako dahil sa tuwing kinukwento ka sa akin ni Tristan ay para bang puno ng liwanag ang mga mata niya. Natutuwa din ako dahil nakakasundo mo ng gusto ang mga bata. Nasa inyong suporta ko ni Tristan kung sakaling mahulog ang loob niyo sa isa't isa. Nako, nagkakamali po kayo. Wala po kaming ganoong relasyon ni Tristan. Hindi nga rin po yata kami magkaibigan. Mabait lang po kami sa isa't isa. Naglakad naman si Richard palapit kay Nika at hinawakan nito ang isang kamay ng dalaga. Nika, maagang naulila si Tristan dahil sabay na namatay ang mga magulang niya sa aksidente. Sobrang bata pa niya noon nang maranasan ang matinding pagsubok ng buhay niya. Hinasa ko siya na maging matapang, matatag at palaban. Pero alam ko pa rin na mahina siya sa loob. Kailangan niya ng isang tao na mananatili sa tabi niya at aalagaan siya. Hindi ako istrikto pagdating sa pagmamahal dahil natuto na ako noon kay Dayan. Kung kaya mong may balik muli ang saya sa puso ng apo ko, tatanggapin kita ng buo. Sana manatili ka lang sa kanyang tabi dahil nakikita kong maganda ang naidudulot ng presensya mo sa kanya. Aasahan kita sa bagay na iyon, Nika. Subukan mo ring kilalanin si Tristan para mas makita mo pa ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi naman nakapagsalita si Nika sa mga sinabi ni Richard. Agad na rin itong nagpaalam at umalis na, habang nanatili pa ring tahimik si Nika. Mabuti na lang at nagustuhan ka ni Sir Richard. Gusto rin kasi kita para kay Tristan, kaya huwag ka na sana nga alis sa tabi niya, Nika. Biglang saad naman ni Manang Carmen. Bumalik naman si Nika sa pagkakaupo. Pero Manang, magkaiba kasi kami ng level ni Tristan. Kahit nasabihin nating posible yon, hindi pa rin ako sigurado kung kaya ko bang pumasok sa buhay nila. Mahirap yon, lalo na at wala pa sa plano ko ang pagkakaroon ng pamilya. Naiintindihan kita, Nika. Hindi ka naman nag-iisa. Marami ang tutulong sa iyo at maraming nakasuporta sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay maging totoo sa iyong sarili at piliin kung ano ang sa tingin mong tama at ikakasaya mo. Hindi na nagsalita pa si Nika at inisip ang mga sinabi ni Manang Carmen at Richard. Ilang sandali lang ay sumulpot naman ang kambal na kagigising lang. Hinain na rin ni Manang Carmen ang niluto niyang agahan para sa kanilang lahat. Sabay-sabay na rin silang kumain. Habang kumakain ay tumunog naman ang doorbell sa gate ng bahay. Si Manang Carmen na ang nagpresenta na tingnan ang nasa gate. Ilang minuto ang lumipas at hindi pa rin ito bumabalik, kaya't nagdesisyon si Nika na sundan si Manang Carmen. Iniwan niya muna ang mga bata na hindi pa tapos kumain sa kusina. Please, Manang, papasukin mo ako. Kailangan ko makita ang mga anak ko. Pagbigyan niyo naman po ako. Nagbago na ako at na-discharge na sa rehab. Kakausapin ko na lang po si Tristan. Gusto ko lang po talaga makita ang mga anak ko. Pagmamakaawa ng isang babae na hindi pamilyar kay Nika. Dayan, wala po kasi si Sir Tristan dito. Bumalik na lang po kayo mamaya. Ayoko pong papasukin kayo dahil baka ako naman ang palayasin ni Tristan. Manang, anong nangyayari dito? May problema po ba? Sino ka? Bagong kasambahay ka ba dito? Huwag ka nalang makialam sa pag-uusap namin. Tawagin mo na lang si Tristan sa loob para makausap ko.
Pakisabing importanteng-importante to. Tiningnan naman ni Nika ang babae mula ulo hanggang paa at nakitang formal lang naman ito. May kagandahan ito pero halatang stress dahil magulo ang buhok. Naalala rin niya na tinawag pala itong Dayan ni Manang Carmen. Ibig sabihin, Dayan, ikaw ang tunay na ina ng mga bata? Oo, ako nga. Gusto ko silang makita kaya papasukin niyo ako. Ano pa ba hinihintay niyo? Tawagin mo na si Tristan. May karapatan ako sa mga anak ko kaya kailangan ko silang makita. Nagpumilit namang pumasok si Dayan, pero mabilis siyang naitulak ni Nika at agad nitong sinara ang gate. Pasensya ka na. Sumusunod lang kami sa utos. Pero tatawagan ko si Tristan at ipapaalam sa kanyang nandito ka. Agad na sabi ni Nika at hinila si Manang Carmen papasok ng bahay. Tinawagan nga ni Nika si Tristan para ipaalam ang pagsulpot ni Dayan. Pinanatili naman ni Nika ang kambal sa playroom nila sa ikalawang palapag ng bahay na binantayan naman muna ni Manang Carmen. Tumungo naman si Nika sa gate para salubungin ang pagdating ni Tristan at nadatnan niyang nakikipagtalo ito kay Dayan sa labas, kaya't lumabas na rin siya. Gusto ko makita ang mga anak ko, Tristan. Parang awa mo na. Alam kong marami akong atraso sa'yo, pero huwag mo namang idamay ang mga bata. Nagbago na ako katulad ng gusto mo, kaya sige na, please. Kahit tanangin mo pa sina mom and dad, bumalik na ako sa bahay namin last month lang at nakita na nila ang pagbabago ko. Ayaw nila akong tulungan na makita ang mga bata, kaya ako na ngayon ang gumagawa ng paraan para makita sila. Pagmamakaawa ni Dayan na nakaluhod sa harapan ni Tristan. Hindi mo ako madadala sa pagpapaawa mo, Dayan. Nasa akin na ang buong kustodiya ng mga bata. Kaya wala ka ng karapatan pa sa kanila. Umalis ka na. At huwag ka na magpapakita pa sa amin. May diin namang saad ng binata. Nilapitan naman ni Nika ang lalaki. Tristan, baka naman totoong nagbago na talaga siya. Sinabi mong kilala na siya ng mga bata pero hindi pa nakita sa personal. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang sila na magkita? Sa loob lang ng bahay at babantayan natin. O kaya naman ako na magbabantay. Hindi ko sila hahayaan na mapahamak. Napatingin naman si Dayan kay Nika. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa pag-uusap namin ni Tristan? Ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa yung galit. Tumahimik ka na lang muna kaya dyan at baka sakaling magbago pa isip ni Tristan. Saway ni Nika, dahilan para mapatahimik din si Dayan. Pareho nilang hinintay ang sagot ni Tristan na tahimik pa rin. Tumingin naman ito kay Nika. Sige, papayag na ako na magkita sila. Pero pangahawakan kong pangako mo na pangangalagaan mo sila. Nakaramdam naman ng kakaiba si Nika. Hindi niya alam pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya at nakaramdam ng saya na pinagkakatiwalaan siya nito. Pinapasok nga nila si Dayan sa bahay at hinayaan na makita at makilala ang mga anak nito. Pero hindi lumapit ang mga bata sa kanya at nagtago lang sa likuran ni Nika. Mga anak, ako to, ang mami niyo. Hayaan niyo naman ako na mayakap ko kayo. Hindi niyo ba ako namimiss? Nandito na si mami oh. May lambing na saad ni Dayan. Kilala po namin kayo, pero may bago na po kaming mommy. Wala po kayo sa tabi namin simula noon kaya hindi rin po namin kayo kilala. Sang-ayon po ako kay Kuya Aaron. Di po namin kayo kailangan dahil meron na po kaming bagong mommy na nag-aalaga sa amin. Nagulat naman si Nika sa mga sinabi ng mga bata. At nang tingnan niya si Dayan, ay galit itong nakatingin sa kanya. Ikaw ba ang tinutukoy nilang bagong mami nila? Sino ka ba? Asawa ka ba ni Tristan? Hindi ka naman mukhang papatulan niya. Kaya ipaliwanag mo sa akin ang nangyayari. Kahit nasa inyong kustodiya ng mga anak ko, wala pa rin kayong karapatan na palitan ako bilang mami nila.
Nagkakamali ka. Hindi ako asawa ni Tristan. Mga bata, huwag kayong ganyan sa mami niyo. Siya ang tunay niyong mommy. Mga bata, huwag kayong ganyan sa tunay niyong mommy. O kahit sa ibang tao. Hindi ba dapat maging mabait kayo sa kahit na sino? Kailangan niyong igalang ang nakakatanda sa inyo. Gusto lang naman niyang makilala kayo at mayakap. Pagbigyan niyo na ang mami niyo. Akala ni Nika ay magmamatigas pa rin ang mga bata, pero sumunod naman ang mga ito sa kanya at dahan-dahan nang lumapit kay Dayan. Agad namang niyakap ni Dayan ang mga anak niya at hinayaan na rin siyang makausap ng mga ito. Umalis naman si Tristan at tinungo ang maliit na opisina niya sa katabing silid sa ikalawang palapag. Naghanda naman ng snacks si Manang Carmen habang nanatili naman si Nika malapit sa mag-iina at binabantayan ang bawat galaw ni Dayan na unti-unting kinukuha ang loob ng mga bata. Tumutulong din siya na kumbinsihin ang kambal na makipaglapit kay Dayan. Kung ganon, ikaw pala ang yaya ng mga anak ko. Pasensya ka na kung ilang ulit kitang nasigawan. Palagi ka naman kasing sumisingit at hindi ko naman alam na maganda pala ang intensyon mo. Salamat dahil nakumbinsi mo si Tristan at ang mga anak ko na makita at malapitan ako. Pagpapasalamat ni Dayan. Ngumiti naman si Nika at tumangulang. Nakikita niyang walang masamang aura si Dayan at maayos naman ang kinikilos nito. Pero may kakaiba pa ring nararamdaman si Nika. Ang bilis kasing magbago ng emosyon nito. Pero sa harap ng mga bata ay maayos at mabait naman ito. Makalipas ang ilang oras ay bigla namang dumating si Richard at nang makita niya si Dayan ay agad niya itong pinalayas. Wala namang nagawa si Dayan kundi ang umalis dahil kahit anong pagmamakaawa niya ay mas matigas pa ang puso ni Richard kesa kay Tristan. Hindi na rin pumagitna pa si Nika dahil hindi naman niya kilala si Richard at baka mas lalo lang magkagulo. Nakausap ko ang mga magulang ni Dayan at gusto nilang madalaw ni Dayan ang mga bata. Kahit ilang oras lang. Dahil makakaya pa nilang idaan sa korte ang kustodiya ng mga bata. Inapa rin si Dayan at kung mapatunayan ang pagbabago niya, maaaring mahati na naman ang kustodiya sa kanila. Gusto kong pagbigyan ng kanilang kagustuhan dahil babantayan din naman ni Nika ng maigi ang mga bata. Hindi ako sang-ayon, pero ikaw ang masusunod dahil ikaw ang magulang nila. So suportahan kita at gaya mo ay may tiwala din naman ako kay Nika. Saad ni Richard. Napalunok naman ng ilang beses si Nika dahil pakiramdam niya ay bigla siyang hinagisan ng sobrang mabigat na responsibilidad na hindi naman dapat para sa kanya. Pero para sa kapakanan ng mama niya na nasa ospital pa rin ay susundin niya ang lahat ng gusto ng mga ito. Napalapit na rin naman sa kanya ang mga bata at ayaw din niyang mapahamak ang mga ito. Salamat sa tiwala niyo. Gagawin ko pong makakaya ko para maalagaan at mabantayan ng maayos ang mga bata. Ipapaalam ko rin sa inyo kapag may kahinahinalang ginawa si Dayan o kapag may masamang mangyari. Kinakabahang saad ni Nika dahil hindi naman lahat ng panahon ay umaayon sa kanya. Pero gagawin niya talaga ang lahat para maprotektahan ang mga bata kahit pasabihin ni na Tristan at Richard. Nagkasundo nga rin sila na hayaan si Dayan na bisitahin ang kambal. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat, maliban na lang sa mas gustong kasama ng mga bata si Nika kesa kay Dayan na siyang ikinainis at ikinagalit nito. Pwede bang iwan mo muna kami dito sa sala, Nika? Hindi ko naman itatakas ang mga bata. Hindi kasi mabuti kung nakikita ka nila dahil mas gusto nilang lumapit sa'yo kesa sa akin. Nakakainsulto yun. Pasensya ka na, Dayan. Gustuhin ko man ay hindi pwede. Sinusunod ko lang yung utos ni na Tristan sa akin na bantayan ng mga bata.
at huwag alisin sa kanila ang tingin ko. Ano bang silbi ng pagbibigay nila ng pagkakataon sa akin kung ang higpit pa rin nila? Ano bang dapat kong gawin para makuha ang tiwala nila? Nakita mo naman akong lumuhod sa harapan nila, di ba? Kailangan ko pa rin bang lumuhod sa harapan mo para pagbigyan mo ko? Dayan, kumalma ka lang. Hindi ko naman talaga kontrolado ang lahat dito. Dahil sumusunod lang ako sa inuutos sa akin at ginagawa ko lang ang trabaho ko. Puro ka pa inosente eh! Ang sabihin mo ay may balak ka lang agawin ang mga anak ko sa akin. Lalo na si Tristan. Akala mo ba hindi ko napapansin na mas malapit sa'yo si Tristan? At mas pinapaboran ka niya? Nika, binabalaan kita. Gumagawa ako ng paraan para magkaayos kami. At bubuhayin namin ang pamilya namin. Huwag niyong sigawan ng mami Nika namin. Bad po kayo. Naninigaw kayo. Pagtatanggol ni Aaron kay Nika na agad lumapit rito. Lumapit din si April kay Nika. Huwag niyong awayin ang mami namin. Mas gusto nga namin siya at mas gusto rin siya ni Daddy kaysa sa'yo. Galit na galit ang mukha ni Dayan pero nagawa pa rin niyang pakalmahin ang sarili dahil ayaw niyang magalit sa harapan ng mga anak niya. Anak, naiintindihan ko naman kayo. Gusto ko lang naman na bigyan niyo muna ako ng chance para mapatunayan sa inyo na mas mabait ako kaysa kay Mami Nika niyo. Sa tiyan ko rin kayo nanggaling, kaya dapat talaga ako lang ang maging mami niyo at asawa ng daddy niyo. Mga bata pa kasi kayo kaya hindi niyo masyadong naiintindihan. Pero unti-unti ko rin ipapaintindi sa inyo ang lahat para mabuo natin ang pamilya natin. Pinakalma rin ni Nika ang mga bata at nakinig naman ang mga ito saka bumalik din sa paglalaro. Hindi naman naiwasan ni Nika na makita ang galit na ekspresyon ng mukha ni Dayan habang nakatingin sa kanya. Hindi na siya umimik at nakaramdam ng kaba, kaya't mas lalo niya pang binantayan ang kilos nito. Matapos ang ilang oras, ay umalis na rin si Dayan at inasikaso na rin ni Nika ang mga bata. Nauna na silang maghapunan lahat dahil late nang makakauwi si Tristan. Matapos mapakain ang mga bata, ay pinatulog na rin niya ang mga ito at pagkatapos ay nagpahinga na rin siya. Nagising si Nika dahil sa kalabog na narinig niya mula sa kabilang silid. Agad naman siyang napabangon at napatingin sa orasan sa itaas ng drawer sa gilid ng kanyang kama. Mag-aalas 4 pa lang ng umaga. Nakarinig naman siya ng kalabog kaya napatayo na siya at dali-daling tinungo ang kabilang silid na kwarto ni Tristan. Kumatok siya ng 3 beses pero walang umimik kaya't inikot niya ang doorknob at bukas ito. Pumasok si Nika sa loob at tanging lampshade lang ang nagsisilbing ilaw ng silid pero maliwanag pa rin kahit papaano. Tristan? Bulong niya nang makita itong nakaupo at nakasandal sa ibabang bahagi ng kama. Nakita niya rin ang iilang bote ng alak sa tabi nito. Isinara naman ni Nika ang pinto at nilak ito dahil baka may pumasok at makita ang sitwasyon ni Tristan. May problema ba? Bakit naglalasing ka? Mula, gusto ko lang uminom para makatulog. Pero mas lalo akong hindi inaantok. Ang dami kong iniisip na problema na hindi ko alam kung masusolusyonan ko pa ba. Kung ano ang sa tingin mo ang tama, yun ang piliin mo, Tristan. Kung marunong kang magtiwala sa iba, kaya mo ring pagkatiwalaan ang sarili mo. Nawawalan na ako ng tiwala sa sarili ko, Nika. Palagi na lang akong mag-isa. At kahit kumukuha pa ako ng lakas sa mga anak ko, ay hindi pa rin sapat yun. Ayoko rin namang idamay pa sa problema ko ang lolo ko dahil matanda na siya. Ramdam naman ni Nika ang pagod at lungkot sa mga salita ni Tristan. Naiintindihan ko ang sinasabi mo at nararamdaman mo, Tristan. Mag-isa ko ring tinataguyod ang mama ko at ang sarili ko. Malungkot nga pero hindi pa rin dapat natin isipin na mag-isa tayo. Hanggang nakakagising pa tayo tuwing umaga. Makakaya pa nating lumaban.
Hindi naman umimik si Tristan, kaya't umupo si Nika sa tabi nito. Hindi nga talaga ako nagkamali na puntahan ka sa inyo noon at dalhin dito. May pagkakapareho tayo. Naiintindihan mo ako at sa tingin ko, unti-unti na rin kitang nagugustuhan. Nika, Natigilan naman si Nika at napatingin kay Tristan na nakatingin na sa kanya kanina pa. Seryoso ang mukha nito at kahit naaamoy ni Nika ang alak mula rito, ay walang makikita sa mata nito na pagdadalawang isip. Bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ni Nika. Ilang beses na itong nangyari at nitong mga nakaraang araw ay mas naging malapit nga sila ni Tristan. Mas nakilala niya ito at hindi niya itatanggi na gusto na rin niya ito. Lasing ka na, Tristan. Hindi mo na alam ang sinasabi mo. oo, nakainom nga ako pero hindi ako lasing. Alam ko pa rin ang mga sinasabi ko. Nagsasabi ako ng totoo, Nika. Gusto na kita at ayaw ko umalis ka sa tabi ko. Gusto kong manatili ka na lang dito. Ibibigay ko ang lahat sa'yo at gagawin ko ang lahat para magustuhan mo rin ako. Hindi naman nakapagsalita si Nika. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Ang alam lang niya ay mas lalong bumilis pa ang tibok ng puso niya nang makitang unti-unting inilalapit ni Tristan ang mukha nito sa kanya. Napapikit na lamang si Nika at naramdaman ang pagdampi ng labi sa kanya ng labi ng binata. Parehas namang gumalaw ang kanilang mga labi. Pero naputol din iyon nang mabilis na humiwalay si Nika sa halik ni Tristan dahil nakarinig siya ng pagkatok sa may pinto. Tristan! Nandito na ang ice cubes na inuutos mo. Bakit nakalak ang pinto? Ayos ka lang ba dyan? Tanong ni Manang Carmen mula sa labas ng pinto. Salamat po, Manang. Pero hindi ko na kailangan yan. Dahil inaantok na ako. Pasensya na sa abala pero ibalik na lang po ninyo yan. Salamat. Sige, walang problema doon, iho. Tanging sabi naman ni Manang Carmen at saka umalis na. Mabilis namang tumayo si Nika at nagpaalam na para bumalik sa kanyang silid. Sinubukan siyang pigilan ni Tristan pero hindi na siya nagpapigil pa at tuluyan ding nakabalik sa kanyang silid. Lumipas ang mga araw at nakikita naman ni Nika ang pagbabago ng pakikitungo ni Tristan sa kanya. Mas naging sweet ito at maalaga sa kanya na gustong-gusto naman ng kambal. Dumadalaw pa rin si Dayan kaya't nanatili ang maiging pagbabantay ni Nika sa mga bata. Mabuti at nakadalaw ka rin dito, anak. May ngiting sabi ni Gemma, ang ina ng dalaga. Wala po kasing duty ngayon ng amo ko kaya hinayaan niya akong dalawin kayo ngayon. Siya na muna magbabantay sa mga anak niya para mas magkaroon sila ng panahon para makapag-bonding. May ngiti namang sabi ni Nika at tinabi ang dala niyang basket na prutas. Si Tristan ba yun? Hindi ba? Kahapon dinalaw niya ako at sinabi niya ang lahat sa akin. Humingi siya ng paumanhin sa akin at inamin din niya ang nararamdaman niya sa'yo. Gusto niyang makuha yung opinyon ko sa sitwasyon ninyo ngayon. Nagulat naman si Nika. Sinabi ng mama niya, kaya agad siyang umupo sa upuan sa katabi ng hospital bed na hinihigaan nito. Malapit na ring ma-discharge ang mama niya dahil naghihilom na rin ang sugat ng surgery nito sa puso. Po, ano po bang sinabi niya sa inyo? At ano rin po ang sinabi niyo sa kanya? Hindi ko masyadong naiintindihan ang sitwasyon ninyo, pero ang sinabi ko lang ay nasa iyo pa rin ang desisyon na kailangan niya. Palagi ako nakasuporta sa iyo at alam kong pipiliin mo palagi kung ano ang tama. Hindi naman agad nakapagsalita si Nika. Hindi ko rin alam ang desisyong pipiliin ko, Mama. Napamahal na sa akin ang mga bata, kaya ayoko silang iwan na basta-basta lang. Nagugustuhan ko na rin si Tristan pero
Hindi ko alam kung kaya ko bang pumasok sa mundo niya na iba sa mundo ko. May ina rin ang mga bata at kahit gusto nila ako na maging ina nila, wala akong karanasan. Marunong ako mag-alaga pero hindi ko alam kung papaano maging ina. Marami ang nagiging ina pero hindi alam kung paano magpakaina. May iba rin na hindi pa nagiging ina pero alam na kung paano maging isang ina. Sa opinyon ko, natutunan mo na yon, anak. Kahit ako nga noong ipinanganak kita ay wala naman akong karanasan na maging ina. Pero nagawa pa rin kitang palakihin ng maayos. Natuto ako at naging marunong din. Hindi ka naman nag-iisa. May mga tao ka sa paligid mo na handang tumulong sa'yo. At ako ang unang nasa listahan na yun. Napangiti naman si Nika sa sinabi ng kanyang ina. Naalala niya tuloy ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganoong sitwasyon ngayon. Ang totoo niyan ay ang pride niya ang nangingibabaw dahil kaya naman sana niyang huwag patulan si Tristan noon sa party. Kaso dahil sinabi ng mga kaibigan niya ay sumubok siya na hindi na nag-iisip. Gusto rin niyang maranasan ang sinasabing saya ng mga ito. Kaya sa huli ay sarili lang din niya ang masisisi niya. Pero sa kabilang banda, ay may parte pa rin sa kanya na hindi nagsisisi dahil kung hindi iyon nangyari, hindi sila mas magiging malapit ni Tristan ngayon. Ang lalim ng iniisip mo ah. Mukhang alam ko na kung ano ang desisyon na pipiliin mo. May ngiti sa labing saad ni Gemma. Hindi naman mawala ang ngiti sa labi ni Nika at tumango. Nagkwentuhan pa sila ng mama niya at ikinuwento nga niya ang mga nangyayari sa bahay ni Tristan. Wala na siyang maitatago pa sa kanyang ina dahil sinabi na ni Tristan ang lahat. Pinaintindi na lang niya sa mama niya ang mga nangyayari at sa kwento niya, gusto na agad nito si Tristan dahil sa kabaitan nito, lalo na at welcome na welcome siya sa kanila kahit nasa lolo nito. Nanatili pa ng ilang oras si Nika sa ospital hanggang sa nagpaalam na rin siya para umalis. Nangako naman siya sa kanyang ina na sa susunod na pagdalaw niya ay isasama na niya ang mga bata na gustong makilala ng kanyang ina. Mabuti at nakauwi ka na, Nika. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka naman sumasagot. Natatarantang bungad naman ni Manang Carmen nang makapasok si Nika sa bahay ni na Tristan. Po, naka-silent po yata kasi ang cellphone ko. Pasensya na, Manang. Ano po ba ang nangyari? Nasaan ang mga bata? Bigla silang nawala kasama si Dayan. Saglit silang iniwan ni Tristan. At pagbalik niya ay wala na ang mga bata, pati na rin si Dayan. Hinahanap na sila ni na Tristan at Richard ngayon sa buong bahay pero hindi pa rin sila nakikita. Nakita naman ni Nika na pababa ng hagdan si Tristan at galing naman sa likuran ng bahay ang lolo nitong si Richard. Hindi po ba may binigay kayong tracking device sa mga bata noon na nakalagay sa anklet? Sinabi niyo na mahanap niyo sila kahit saan kapag suot nila yon. Agad na sabi ni Nika kay Richard. Oo nga pala. Talagang makakalimutin na talaga ako. Naalala kong nakakonek pala iyon sa cellphone ko. Sabi naman ni Richard at inutos agad kay Manang Carmen na kunin ang cellphone niya na nasa bag na nasa sofa. Si Tristan na ang naghalungkat para mapadali at agad din naman niyang nakuha ang lokasyon ng mga bata na umaandar at hindi pa humihinto. Mabilis namang kumilos si Tristan at naglakad na palabas ng bahay. Tumawag po kayo ng pulis. Tatawagan ko po kayo kung nasaan na kami. Agad namang sabi ni Nika at mabilis na sinundan si Tristan palabas ng bahay hanggang sa marating nila ang kotse nito. Pinaandar naman agad ni Tristan ang kotse habang sinusundan ang tinuturo ng tracking na nasa cellphone na hawak niya. Kinuha naman ni Nika ang cellphone para siya na ang maghawak at hindi mahirapan si Tristan. Kasalanan ko to. Ilang minuto ko lang silang iniwan sa sala. Pero paano nagawang naitakas ni Dayan ang mga bata?
Dapat humingi sila ng tulong o sumigaw para sumama sila ng tahimik. Nakakaintindi na ang mga bata, kaya't baka binantaan niya ang mga ito at ginamit ka para takutin sila. Ang bata-bata pa nila para maranasan to. Maililigtas natin sila. Pagpasensyahan mo na rin sana ako dahil kung di sana ako dumalaw kay mama, hindi sana mangyayari ito. Wala kang kasalanan, Nika. Akong nagtulak sa'yo na dalawin ng mama mo. Kaya wala kang kasalanan. Nagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Kasalanan ko yun dahil ako ang nasa tabi nila ng mga oras na yon at iniwan ko sila saglit. Pinakalma naman ni Nika si Tristan at naputol ang sisihan nila sa kanilang mga sarili. Kailangan nilang mag-focus sa paghabol sa mga bata. Makalipas ang ilang minuto ay nahabol din nila ang kotse ni Dayan dahil mas binilisan pa ni Tristan ang pagmamaneho niya. Binaba ni Tristan ang bintana ng kotse at sinubukang sigawan si Dayan para ihinto ang kotse. Pero hindi nakinig ang babae at mas binilisan pa ang pagpapatakbo ng kotse. Sumigaw naman ang mga bata na nasa backseat ng kotse na halatang takot na takot. Hindi na nila alam kung saan sila. Ang nakikita na lang ni Nika ay kalsada na nasa gilid ng isang mataas na bangin na may mga puno at damo sa paligid. Sa ibaba ng kalsada sa may hindi kalayuan ay may makikita namang dagat. Mahigpit namang napakapit si Nika sa seatbelt niya nang biglang pumreno si Tristan. Mabuti na lang at agad niyang naikabit ang seatbelt niya kanina. Paghinto ng kotse ay agad na lumabas ng kotse si Tristan kaya't dali-dali ring lumabas si Nika. Nagulat naman si Nika nang makita si Dayan na nakatayo na sa gilid ng bangin habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng mga bata na nagpupumiglas na kumakawala pero hindi makawala. Huwag kayong lalapit! Isasama ko ang mga anak ko hanggang sa hukay! Hindi niyo kami mapaghihiwalay! Kung hindi rin naman mapapasakin si Tristan, hindi ko rin nahayaan na mapapasayo ang mga anak namin! Huwag mo silang idamay, Dayan. Kahit ako na lang ang isama mo sa hukay. Huwag lang ang mga inosenteng bata. Bitawan mo na sila. At kahit anong gusto mo, susundin ko. Anong akala mo sa akin? Uto-uto? Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, kunin mo ang marriage certificate sa kotse ko at pirmahan mo yon. Nang sa gayon, ay mabuo na natin ang pamilya natin. At wala nang makapaghihiwalay pa sa atin. Hindi naman nagdalawang isip si Tristan at agad nang kinuha ang sinasabing marriage certificate ni Dayan na nasa kotse nito. Hindi naman napansin ni Dayan na sinenyasan ni Nika ang kambal. Ilang sandali lang ay buong lakas na tinapakan ng sabay ng kambal ang dalawang paa ni Dayan, dahilan para mapadaing ito at lumuwag ang pagkakahawak nito sa kamay ng mga bata. Mabilis namang tumakbo ang mga bata patungo sa kinaroroonan ni Nika. Walang hiya kang babae ka! Talagang ginagalit mo ako ng gusto! Sigaw ni Dayan at mabilis na nilapitan si Nika sabay hila ng buhok nito. Napadaing naman si Nika sa sakit pero hindi rin siya nagpatalo at hinina rin pabalik ang buhok ni Dayan. Wala akong ginagawang masama kaya bitawan mo ako! Hindi ko kasalanan kung hindi naging matagumpay ang mga plano mo na kasamaan sa buhay! Sigaw naman ni Nika. Pumagitna naman ang kambal pero naitulak lang sila ni Dayan. Nasasaktan man ay buong lakas na hinila ni Dayan si Nika palapit sa bangin. Agad silang nakita ni Tristan pero bago pa tuluyang makalapit si Tristan sa kanilang kinaroroonan ay tuluyan nang nahila ni Dayan si Nika sa bangin. Sabay silang napahabitaw sa isa't isa at nahulog sa bangin. Gumulong-gulong sila sa mahabang damuhan at mabuti na lamang ay hindi sila tumama sa kung anumang bato o matutulis na bagay. Sa dulo ng bangin ay puting buhangin kaya hindi sila masyadong natuluyan. Pero damang-dama pa rin nila ang sakit ng pagtama nila sa buhanginan. Napadaing si Nika
at nang makita ang malaking bato sa gilid niya, ay buong puso siyang nagpasalamat sa itaas dahil hindi siya roon tumama. "Ah, ang sakit ng buong katawan ko. Binibuisit mo talaga akong babae ka. Hindi ka man lang natuluyan. Walang hiya ka talaga." Biglang sigaw ni Dayan, dumadaing din sa sakit ng katawan niya. Pero pinilit niyang makabangon para muli na namang atakihin si Nika. Narinig naman ni Nika ang sigaw ni Tristan at ng mga bata mula sa taas ng kalsada. Hindi siya makasigaw kaya't mas tinuon na lang niya ang atensyon kay Dayan na walang balak sumuko. "Tumigil ka na, Dayan! Tigilan mo na tong kahibangan mo! Dahil kahit ilang beses mo pang pagbantaan ako, gagawin ko pa rin ang lahat para mabuhay. Akala ko ba nagbago ka na? Kaya nakiusap ako kay Tristan na bigyan ka ng pagkakataon. Dahil hindi madali maging ina. Kahit hindi ko pa nararanasan yun. Kahit man lang para lang sa mga anak mo. Sana, pinanindigan mo na talagang nagbago ka na. At sigurado akong tatanggapin ka nila kaagad." Tuluyan namang nakatayo si Dayan at tumawa ito ng malakas. "Tanggapin? Kailan pa? Paano nila ako tatanggapin? Kung nakaharang ka naman, ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi makausad sa pagbabago ko para sa mga anak ko. Hindi sapat na dahilan yung sinasabi mo, Dayan. Huwag mong isisi sa akin lahat. Dahil umpisa pa lang, nasa iyo na ang mga problema. Kahit noong wala pa ako, may problema ka na. Huwag ka mangdamay ng iba sa kasalanang ikaw mismo ang may gawa. Mabuti na lang at matatag na tao si Tristan. Dahil kung hindi, sirang-sira na ang buhay niya ngayon dahil sinira mo noon pa man. Tumahimik ka na!" Malakas samang sigaw ni Dayan at nakita ang bato malapit kay Nika. Agad niya itong binuhat habang si Nika naman ay pinilit na tumayo pero namamanhid pa ang mga paa niya sa epekto ng pagkakahulog niya kaya't buong lakas siyang gumapang para makalayo kay Dayan. Nawala naman ang pamamanhid sa binti ni Nika kaya't nakatayo rin siya at mas binilisan pa ang paglayo kay Dayan. Ilang ulit namang sumigaw si Dayan para pahintuin siya pero hindi siya huminto o kahit lumingon man lang. Ilang sandali lang ay tuluyan naman siyang nahabol ni Dayan at nahuli nito ang buhok niya. Binitawan pala nito ang malaking bato kanina para makahabol sa kanya. "At saan ka pupuntang babae ka? Wala ka na matatakasan pa. Isasama kita sa kahit saan ako magpunta. At hindi ko nahahayaan pang mapapasayo ang pamilyang dapat sa akin. Isa lamang namang hamak na yaya ka ng mga anak ko." Napadaing naman si Nika sa sakit ng pagkakasabunot ni Dayan. Punong-puno na rin siya ng inis dahil sa mga pinagsasabi nito, kaya't buong lakas niyang sinipa ang binti ni Dayan na natamaan naman niya, dahilan para mapaluhod ito. Tatakbo na sana siyang palayo muli nang makita si Tristan na tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Mukhang nakahanap ito ng paraan para makababa sa bangin. Hindi na nagdalawang isip pa si Nika at bumalik para salubungin si Tristan. Pagod na siya at mas lalo nang sumasakit ang buong katawan niya. Pero buong lakas pa rin niyang inihakbang ang mga paa niya para makausad. Pero bumagal pa rin siya hanggang sa muli na naman siyang nahabol ni Dayan. Tinulak siya nito at may mabilis itong sinaksak sa tagiliran niya. Naramdaman naman agad ni Nika ang pagbaon ng bagay na sinaksak ni Dayan. Lumalabo na ang paningin niya, pero nakita pa rin niya ang tuluyang paglapit ni Tristan sa kanya bago siya nawalan ng malay. Dumating din ang mga pulis at nakatali na si Dayan na tinali ni Tristan. May ambulansyang kasama ang mga ito na agad inasikaso si Dayan at dinala sa pinakamalapit na ospital. Iyak naman ang iyak ang kambal nang makitang duguan si Nika. Pero pinapakalma sila ng Lolo Richard nila at Manang Carmen. Stable na ang kalagayan ng pasyente. Mabuti na lang at hindi gaanong bumaon sa kanyang tagiliran ang basag na parte ng isang bote.
Wala namang natama ang internal organs niya pero muntika na siyang maubusan ng dugo. Sa ngayon ay wala pa siyang malay, pero nailipat na namin siya sa private room at pwede niyo na siyang makita. Pagbabalita ng doktor. Nakahinga naman ng maluwag ang lahat, lalo na si Tristan sa sinabi nito. Agad siyang nagpasalamat sa doktor. Saka tumungo na sa kwarto kung nasaan si Nika. Nilapitan niya ito at hinawakan sa kamay. I'm sorry, Nika. Hindi kita naprotektahan. Mas pinotektahan mo ang mga bata. Salamat. Salamat ng marami. Gumising ka na dahil marami pa tayong gagawin. Marami pa akong plano para sa ating dalawa. Naiiyak niyang bulong. Mommy, good girl at good boy na po kami ni Aaron. Sabi niyo po may reward kami at ang gusto naming reward ay ang magising na po kayo. Babantayan po namin kayo, Mommy. Emosyonal namang saad ni April. Tumangu-tangu lang sa Aaron at hindi na nakapagsalita dahil umiiyak na rin. Tahimik naman si Richard habang si Manang Carmen ay pinipigilan ang sariling huwag umiyak. Makikita kasi ang iilang sugat, galos at pasa sa braso ni Nika na resulta ng pagkahulog nito sa bangin. Magiging maayos din siya at gigising din. Kaya huwag na tayong mag-alala ng sobra. Manatili lang tayong nakabantay sa kanya at inaasikaso ko na rin ang tungkol kay Dayan. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa ginawa niya. Seryosong saad ni Richard. Nanatili nga sila sa ospital hanggang sa ilang oras lang ay nagising din naman na si Nika. Ramdam na ramdam pa rin niya ang sakit sa kanyang buong katawan. Pero masaya siyang magising at makitang maayos ang sitwasyon ng mga bata. Mas nakita rin niya ang pag-aalala ni Tristan na nagbigay ng saya sa puso niya. Sinampahan nila ng kaso si Dayan at hindi na ito makakakuha pa ng kustodiya sa mga bata kahit kailan. Nagkaaminan na rin ng nararamdaman si Nika at Tristan sa isa't isa. Masayang masaya silang pareho at agad na sinabi ni Tristan ang mga plano niya kasama si Nika. Masaya kami dahil madi-discharge ka na rin bukas, Nika. In fairness ha, nagbunga lahat ng advice namin sa'yo noon. Nahanap mo na ang Prince Charming mo. Natutuwang saad ni Rita. Oo nga, Nika. Masaya kami dahil masaya ka na rin sa wakas. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, may happy ending ka pa rin. Tigilan nyo na nga yan, ang paplastik nyo ngayon. Aminin na natin na simula umpisa ay mali na tayo dahil tinulak natin si Nika sa bagay na ayaw niya. Hinusgahan natin siya at pinagsabihan ng kung ano-ano. Nika, pasensya ka na doon ha. Sana hindi ka galit sa amin sa mga nangyari. Ang dami ng napagdaanan mo bago ka napunta sa sitwasyon mo ngayon. Kahit ganon, masaya pa rin ako dahil tinanggap niyo ni Tristan ng buo ang isa't isa at piniling magsimula ng magkasama. Mula sa pusong saad ni Ana. Humingi nga rin ng tawad si Narita at Leia sa mga pinagsasabi nila noon. Gusto lang naman nila na maging totoo at mahanap agad ni Nika ang kasiyahan. Nagpasalamat naman si Nika at tinanggap ang paghingi nila ng tawad dahil wala naman siyang galit sa mga kaibigan niya, lalo na kay Ana, na siya palang nagturo kay Tristan kung saan siya noon nakatira. Nagpapasalamat pa rin siya sa mga ito dahil kung hindi nangyari ang mga nangyari noon ay hindi siya mapupunta sa sitwasyon niya ngayon. Nagpatuloy ang kwentuhan nila hanggang sa biglang pumasok ang mga bata sa loob na may daladalang pagkain. Nakasunod naman sa kanila si Manang Carmen at Tristan. Mommy, may dala kaming buttered shrimp. Masarap na masarap to. Masayang sabi ni Aaron sa kabinuksan ang isang Tupperware sa harapan ni Nika. Nanlaki naman ang mga mata ni Nika nang biglang bumaligtad ang sikmura niya. Agad siyang napabangon at napaalis sa hospital bed na hinihigaan niya
Sabay punta sa banyo na nasa kwarto lang din at doon siya nagsusuka sa inidoro. Bakit po, Mommy? Mabango naman ang pagkain Hindi naman po ito panis. May lungkot na saad ni Aaron dahil mukhang hindi nagustuhan ni Nika ang pinili niyang pagkain para dito. Agad namang napatayo si Leia sa pagkakaupo sa may sofa. Katabi niya ang mga kaibigan niya. Oh my gosh! Nika, buntis ka ba? Kailan ka ba huling dinatnan? Oh my gosh talaga! Hindi ba may nangyari sa inyo ni Tristan? Sabay namang napatayo si Narita at Ana saka tumungo sa banyo. Nakita nilang walang sinusuka si Nika pero nasusuka pa rin ito. Buntis? Anong pinagsasabi niyo? Pwede ba yon kahit unang beses lang ginawa? Naguguluhang tanong naman ni Tristan. Of course, yes! Hindi pa ba sapat na ebidensya ang mga anak mo? Bumili ka na agad ng pregnancy test! Bilis na! Sabi naman ni Rita. Agad namang tumakbo palabas si Tristan para bumili ng pregnancy test at muntikan pa siyang mauntog sa pinto. Nagtataka naman ang kambal sa nangyayari pero excited naman sina Ana, Rita at Leia na malaman ang totoo. Positive. Buntis ka nga, Nika. Magiging daddy ulit ako. Gulat at puno ng excitement na sambit ni Tristan habang hawak ang PT na may positibong resulta. Sabay-sabay naman silang binati ng mga kaibigan ni Nika. Tuwang-tuwa ang lahat, maliban na lang kay Nika, nagulat pa rin. Pero nangako naman si Tristan na pananagutan siya nito at pakakasalan. Wala namang masabi roon si Nika na unti-unti ring pinoproseso ang mga nangyayari. Pero kalaunan ay nakaramdam din siya ng tuwa sa puso niya. Hindi pa siya handa magbuntis o magkapamilya. Pero wala naman siyang sinabi na ayaw niyang magbuntis o magkapamilya. Masaya pa rin siya dahil marami ang sumusuporta sa kanya. Lalo na ang kanyang mama na ngayon ay na-discharge na rin sa ospital dahil maayos na ang kalagayan nito. Makalipas ang ilang linggo ay nag-propose na rin si Tristan at pumayag naman si Nika na magpakasal. Bago pa tuluyang lumaki ang tiyan niya, ay agad na rin silang nagpakasal. Mabuhay ang bagong kasal! Masayang saad ng tatlong kaibigan ni Nika nang makalapit sila kay Nika sa table nito. Nasa wedding venue sila ng kasal. Makikita ang saya sa mukha ng mga bisita sa paligid na talagang nag-e-enjoy sa celebration. Wala naman si Tristan sa tabi ni Nika dahil ina-entertain nito ang mga bisita, kaya't saktong-sakto ang paglapit ng tatlo sa kanya. Maraming salamat sa inyong tatlo. Sana ay nag-e-enjoy din kayo sa party. Super nakaka-enjoy, Nika. Actually, lumapit lang kami dahil may gusto lang kaming itanong. Saglit lang to. Ano yun? Hindi ka ba nagsisisi na hindi afam ang nakatuluyan mo? Satisfied ka naman kay Tristan, no? Hindi naman kasi magiging perfect ang pagsasama kung hindi ka satisfied. Tumawa naman ng mahina ang tatlo, kaya't napatawa na rin si Nika at napailing-iling. Super satisfied ako. Kaya ko naman siya pinatulan kasi kala ko noon, afam side siya. Mukhang magkakaroon din ako ng perfect na pagsasama kagaya nyo. Tumili naman ng tatlo at na-excite. Ay, sa wakas! At magkakasundo na rin tayong apat kapag nagkukwentuhan ng ganyan. Muli namang napatawa si Nika at nagpatuloy pa ang kulitan nilang apat hanggang sa tinawag na nga sila ng kanilang mga asawa. Nagpaalam na muna sila kay Nika at sakto namang bumalik si Tristan sa kanyang tabi. Anong meron? Ang kukulit yata ng mga kaibigan mo ngayon Masaya ako na makikitang nasisiyahan ka sa mga nangyayari ngayon, Nika. Dapat palagi ka nalang ganyan para maging masayahin din ang baby natin. Pwede naman kung palagi mo akong pasasayahin. Talagang magiging masaya ako. Hinawakan naman ni Tristan ang kamay niya at ngumiti ito. Pangako, Nika.
Pasasayahin kita. Kayo ng mga anak natin. Kasali na ang kambal. Salamat sa lahat-lahat, Nika. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko at pumayag na maging parte ng buhay ko. Muling bulong ni Tristan. Bago pa nakapagsalita si Nika, ay agad naman siyang hinalikan nito sa labi. Hindi na rin siya pumalag at hinalikan din pabalik si Tristan. Naputol naman ang halikan nila nang lumapit sa kanila ang kambal na masayang ikinuwento ang mga masasayang nangyayari sa kanila. Mula sa kinatatayuan ni Nika ay nakita rin niya ang mama niya na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan nito sa probinsya na inimbitahan din ni Nika. Mami, magkakasama na po tayo forever, di ba? Di na po tayo maghihiwalay. Mamahalin niyo rin naman po kami gaya ng pagmamahal niyo sa bagong baby niyo ni Daddy. Di po ba, Mami? Oo naman mga anak, magiging pantay ang pagmamahal ko sa inyong lahat. Kahit hindi man ako ang nagluwal sa inyo, pupunuin ko pa rin kayo ng pagmamahal dahil ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa kadugo. Ang pamilya ay mahanap mo sa kahit saan, kahit isa pang estranghero. Kaya palagi kayong maging mabait sa mga makikilala nyo dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan nila. Mas mabuti nang tayo ang umintindi at kapag inaabuso tayo, tayo din ang humakbang palayo. Hindi man masyadong naintindihan ay tumango pa rin ang kambal at sabay silang niyakap ni Nika. Masayang masaya ang puso ni Nika. Alam niyang simula pa lang ang lahat, pero ramdam na niya na magiging masaya siya sa bagong buhay na papasukin niya. Sa kabila ng mga nangyari ay marami siyang natutunan. Natuto siyang lumaban, magpakumbaba, magtiwala, sumubok at muling magsimula. Ang akala niya noon na isang simpleng pagtatagpo lang niya sa isang estranghero ay naging isa palang panghabang buhay na bagong simula na kanilang haharapin na magkasama at puno ng pagmamahalan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinyon sa mga sarili natin at lahat tayo ay mapanghusga pero hindi mo kailangang gawin ang bagay na ayaw mong mangyari sa'yo. Ang kailangan mo lang ay sundin ang kung ano sa tingin mo ang tama dahil lahat ng desisyon at gagawin mo may manghuhusga pa rin, tama man ito o mali. Dahil sa huli, ikaw lang din naman mag-isa ang haharap sa kaakibat na kapalit ng